Kunin ko muna yung bayad kasi marami kasi nangyayari sa ano na ano. Ay, gano'n. Oo. Hindi, isisend ko rin naman pagbigay mo sa pera eh. Ha? Pagbigay mo sa akin sa pera, isisend ko rin naman. Agad. Kasi di naman pwede isend ko tapos di ka pa nagbigay sa akin ng pera eh. Malaki to, 5,000 to eh. Process niya lang daw. Ay, wala akong nakikita sa yung pera, ma'am. Eh. Paano ko i-process? Eh baka mamaya, pag isend ko to, tapos wala pala kayong pera dyan. Marami kasing modus na ganyan ngayon eh. Yung time na nagpa-cash in siya, di ko muna sinend. Kasi napapansin ko rin kay ate, wala siyang hawak na pera. Tsaka di ko rin po kasi siya kilala. Sabi ko, ma'am, kunin ko muna yung bayad kasi bago ko send. Eh, wala siyang binibigay sa akin, ma'am. Kaya inisip ko talaga, ma'am, na ako baka scammer. Tapos nung umalis na siya, kaya ko na i-post siya kasi ang purpose ko po nun is awareness ng iba. Kasi inisip ko, baka pupunta siya ng ibang tindahan at dun magpapakashin. Wala po talaga ako kasalan. Kasi, nabiktima lang. May nag-text nga po. You have a 350K. Sabi niya sa akin, pumunta daw ako ng tindahan kung saan may cash in. Kasi bago mo makuha yung price, meron ka mo ng babayaran. Sir, wala po akong ganung pera. Ganito na lang, kung wala kang pera, tulungan kita, sabi niya sa akin. Kasi di naman pwede send ko tapos di ka pa nagbigay sa akin ng pera eh. Malaki to, 5,000 to eh. Then, hindi may process sa akin ni babae yung pera kasi wala daw po may pakita. So, doon ako naaligaga. Biktima lang din po ako doon. Kaya pasensya na po. Kung wala man akong nailabas, oo, may pagkakamali ako doon. Pero dapat hindi po kayo nagpo-post agad ng ganun-ganun lang. Kasi yung kahihiyan ko, pangalan ko po yung nakakahiyan.